Bansang Iran, 9 na tripulante ang nasagip mula sa isang nasusunog na barko. Yan po, lumapit na ang rescue boat sa nagliliyab na barko. Ubod ng kapalang may itim na usok mula sa barko, tumalo na sa tubig ang ibang tripulante at lumangoy papunta sa mga rescuer. Patungo sana ng Iran ang barko matapos kumuha ng langis sa Dubai nang mangyari ang sunog. Abirya raw sa engine room ang pinagmula ng sunog na inabot ng 1.5 oras bago maapula. Balik tayo dito sa Pilipinas, nagdulot ng pangamba sa ilang residente sa bayan ng Dumanhog sa Cebu ang natuklasang kinatawag na sinkhole o hukay sa lupa. At sa baybaying dagat naman na bahagi pa rin ng Dumanhog, nakita namang bumubula ang tubig. Nakatutok si Greggy Magdadaro ng GMA Cebu. Pinuntahan kahapon ng tauhan ng Mines and Geosciences Bureau ang umanay kumukulong tubig sa tabing dagat ng Barangay Luok sa Dumanhog, Cebu. Pero bigo ang grupo na makita ito dahil sa high tide. Kaninang madaling araw, habang low tide, pinuntahan ng GMA News ang sinasabing kumukulong tubig sa baybaying dagat. Ito ang aming nasaksihan. Ang tubig bumubula parang bukal. Hinahawakan ko ang tubig, maligamgam ito, hindi naman nakakapaso. Ayon sa mga residente, nadiskubre ang paggulo ng tubig isang araw matapos ang lindol nitong Pebrero 6. Primero ato ko, nunulo ko, magluol ta ko din niya kay init mong tubig, naigakasaba kusog kayo. Kadlawon. Oh. Layong ni paglingi na kuluyo ana nga. Kusog mo yung tubig, taga-diri man kaulbo man ang suga. Init siya. Init niya. Gitilawan nila asgad. Nanawagan ang mga residente sa mga otoridad na suriin itong mabuti. Baka raw kasi magdulot ng masama sa kalusugan ng tao ang pagkulo ng tubig sa kanilang lugar. Ayon sa Philippine Volcanology and Seismology, walang bulkan sa Cebu. Ang pinakamalapit ay ang Mount Canlaon sa katabing probensya ng Negros Oriental. Pero kahit pa raw aktibo ito, hindi ito magkakaroon ng epekto sa Dumanhog. Maaring ang pagbula sa dagat ay sanhi ng gas tulad ng methane. Lalo na kung nagkakaroon ng paggalaw ng lupa tulad itong huling paglindol. Samantala, sa kabilang barangay naman ng Kampuang dito rin sa Dumanhog, binisita rin ng MGB ang sinkhole na didiskubre nitong nakaraang linggo. Nasa 10 by 8.5 meters ang lawak habang 4 meters naman ang lalim nito. Nagkaroon ng mga sinkhole sa mga lupang may limestone. Sa buong probinsya ng Cebu, hitik ang mga lugar na may limestone. Binakura na ng lokal na pamahalaan ang sinkhole para hindi mapestahan ng mga residente at mga dayo. Nababahala naman ang ilang residente matapos sumibol ang tubig sa ilalim ng hukay. Basin ug musaka ang tubig sa taas. Kay nagkadaghan man ang tubig karon kumpara gahapon. Ayon sa MGB, hindi pa nila masasabi kung lalaki pa ang sinkhole na ito dahil kulang sila ng instrumento. Gitawag na siya og geophysical test, no? Gitawag na siya og GPRS, ground penetrating radar, mo na pinaka best way to detect ang imuhang kabitis sa ilawom. Unfortunately, watay kanang klaseng instrument diri sa Cebu. Hiling ng lokal na pamahalaan, makakuha ng modernong instrumento ang MGB para mapag-aralan ang naturang sinkhole. I hope your office can have a communication right away in Manila to bring that equipment. As you said, there's an equipment, and that's what you need. And we will be relying much on that equipment. Ayon naman sa Peoples, walang kinalaman ang bagong sinkhole sa Dumanhog sa sinasabing kumukulong tubig sa baybaying dagat. Greggy Magdadaro, nakatutok, 24 oras. Isinusulong ngayon sa Senado na palawakin pa ang sakop ng batas para sa mas mababang presyo ng gamot o yung Cheaper Medicines Law. Inaasama ikinabang sa akbang ng ito ang libu-libong batang nakikipagbuno sa sakit na cancer. Nakatutok si Jam Sisante. 4 na buwan pa lang pumapasok sa kinder ang 5 taong gulang na si Angela nang madiagnose na may leukemia. Dahil sa sakit, tumigil siya sa pag-aaral para magpa-chemotherapy. Daman niya na maraming bagay na hindi niya matatamasa di tulad ng ibang bata. Namimiss mo yung school? Opo. Marami pong bawal sa akin. Ano yung mga bawal sa'yo? Mga chichirya po. Chichirya? Ano pa? Nakakapaglaro? Sa soft drinks po. Sa edad niya yun, bakit siya pa? Bakit sa kanya marami naman pwede na, dito naman kami na malaki, na mas magulang kung pwede sa magulang na lang.
Isa lang si Angela sa libo-libong batang Pinoy na sa kasamaang palad ay tinamaan ng cancer. Isa siya sa mga nanood kanina sa Senado sa talumpati ni Senador Pia Cayetano na nag-uudyok sa gobyernong palawakin ang tulong sa mga batang may cancer dahil noong February 15, ginunita ang International Childhood Cancer Day. Dapat daw siguruhin ng gobyerno na sakop sa pagpapatupad ng Cheaper Medicines Law ang pagpapababa ng presyo ng gamot para sa batang cancer patients. Let us ensure that our health development and legislative agenda prioritize childhood cancer and provides adequate resources to meet the basic rights of children with cancer. Ayon sa Cancer Warriors Foundation na tinaguyod ng isang cancer survivor, kada taon, 3,500 na kabataan ang nadadiagnose ng cancer sa Pilipinas. Every 3 hours, pag natapos tayo dito, may mamamatay na isang bata. Hindi dahil mahina yung bata, hindi dahil pabaya yung magulang, pero dahil wala silang pera na pambili ng gamot. Si Jomar may osteosarcoma o isang uri ng bone cancer. Basketball daw ang hilig niyang laruin dati, pero mula nang ma-diagnose noong 2009, hindi na makapaglaro dahil kinailangan putulin ang isa niyang braso. Kaya kailangan daw po siyang putulin kasi baka daw kakalat sa puso. Masakit po. Kasi hindi ko na po nagagawa yung mga dati ko nagagawa. Katulad ng nagbabasketball dati. Para daw sa dagdag kaalaman at impormasyon kung paano makakatulong, maaari raw bisitahin ang website ng Cancer Warriors Foundation. Jam Sisante, Nakatutok, 24 oras. Susunod, mga nabubuntis na estudyante ng high school sa Ilocos Norte dumarami. Ang DepEd nababahala. Mensahe ng simpatya at paghanga sa asong sinanggang sarili para iligtas ang 2 bata sa Zamboanga City. Bumuho sa internet. At Pangulong Noynoy Aquino at Grace Lee nag-date sa isang bookstore sa Taguig. Susunod na yan dito sa 24 oras.